Nakaantaway ang procurement service ng Department of Budget and Management at handang kanselahin ang PhilJEP's registration ng Sims Construction Trading at Wawaw Builders. Kasunod ng inaasahang kautusan mula sa DPWH na i-blacklist ang mga kumpanyang sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa flood control. Si Cresceline Catarong sa report. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na ang gobyerno. Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y garapalan o lantaran ng katiwalian sa mga proyektong pinopondohan ng pamahalaan, partikular sa sektor ng infrastruktura. Sa pinakabagong episode ng kanyang BBM podcast na ipinalabas itong linggo, inihayag ng Pangulo ang kanyang pagkagulat sa lawak at lalim ng korupsyon sa gobyerno, bagay na anyay malayo raw sa kanyang naging karanasan bilang gobernador ng Ilocos Norte. Nung ako'y gobernador, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Ayon sa Pangulo, unti-unting lumala ang katiwalian sa mga pampublikong proyekto sa paglipas ng mga dekada at kinakailangan itong tapusin sa pamamagitan ng mga mekanismo at kung kinakailangan, pagsasabatas ng mga reforma. Binigyang diin din niya na mahalagang tukuyin kung paano nagsimula ang sistemang ito ng katiwalian at kung sino ang mga responsable. What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Mm-hmm. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Ibinahagi rin ng Pangulo na binabalangkas ang isang executive order na bumuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga irregularidad sa Department of Public Works and Highways. Kasabay nito, inaasahan na masasampahan ng kaso ang mga individual at kumpanyang sangkot. Mababatid na naglabas ng pahayag ang Malacanang laban sa House of Representatives na linisin muna nito ang sariling bakuran. Kasabay ito ng panawagang tugunan ang sigaw ng publiko para sa buong pananagutan sa mga irregularidad sa flood control projects habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa panukalang 2026 national budget. Sa isang opisyal na pahayag, mariing kinondena na Executive Secretary Lucas Bersamin ang tangkang isisi sa ehekutibo ang katiwaliang lumitaw sa mga proyektong pang-infrastruktura na umano'y kagagawa ng ilang miyembro ng Kamara. Hinimok naman ni Bersamin ang Kamara na panagutin ang kanilang mga miyembro sa gitna ng investigasyon kaugnay ng mga irregularidad sa flood control at iba pang proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.